Yan, pag-isip pa lang natin, dapat declare natin kagad yung kabutihan ng Panginoon. Amen. Dahil sa Kanya, nakagising tayo ulit. Amen. Dahil sa Kanya, patuloy tayong humihinga. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. O Diyos Ama, maraming salamat po sa araw na ito, God. Tunay nga na, it's a privilege, Lord, na magamit mo kami, Lord, ngayong umaga. Ako po para ibahagi ang iyong mensahe ngayong umaga. Dalangin ko nga ako, Lord, na ang iyong gabay ng iyong banal na Espiritu, na ang salita mo lamang ang lalabas sa aking bibig. Panginoon, itago mo ako sa iyong pakpak, Panginoon, na ikaw ang mailaya sa umaga nito. Salamat po in Jesus' name. Amen. Ang ibabahagi ko po ngayon, ito po is pamamagitan ng Panginoon na nag-udyok sa akin dahil ito pong verses na ito ay narinig na rin po natin. Actually, lahat na nag-share po dito ay lagi pong reminder ang ibinabahagi sa atin. Dahil minsan, hindi po minsan, lagi po tayo nakakalimot. Amen? So, sa umagang ito, gusto ko lang pong basahin natin yung Romans 12:1-2. Alam po ba natin ito? Amen. Ano yun? Ano yun? No. Sige, babasahin natin. Kasi, alam niyo po, may nagtanong po, paano ba natin madidinig yung salita ng Panginoon? Paano po natin madidinig yung salita ng Panginoon? Lahat ang mga pandinig. Paano niyo pong nadidinig ang boses ng asawa niyo? Hindi lang yun. Paano niyo nadidinig? By His voice. Yes. Diba? Pagka nagsasalita, pag sinabi, mahal na mahal kita, asawa. Pagkalatok yun, asawa ko. Diba? Pag nadidinig natin, kasi ganun dapat, pag nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, basahin natin ng malakas. Amen. At yun minsan kasi pagka sa isip lang natin, minsan nagbabasa tayo, sa kaisipan natin, merong minsan pumapasok na iba, di ba? Kaya minsan hindi natin naiintindihan fully. Pero pagka binabasa natin ng malakas, nadidinig natin. Sabi nga, paano mo madidinig? Paano mo madidinig ng isang tao? Pag nakikipag-usap sa iyo, pag nakidinig, di ba? Ngayon, basahin natin ang Romans 12:1-2. Amen. Agape, please. Basahin natin ito ng malakas sa 1, 2, 3. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. And then number 2. Do not be conformed to this world, And be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, yung pong unang salitang binanggit dito, yung therefore, alam po natin sa Tagalog yun, sa makatuwid, di ba? Ito po ang principle nito. Ito po yung binasi po nila ito sa mga first part ng Romans. Nagbasa niyo na ba pong lahat ang buong Romans? not yet. Actually, yung Romans po, Andun na meron ito. pong binubuo po yun ng dalawang section.
whom God Sige put po. forward Whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. This was to show God's righteousness, because in His divine forbearance He had passed over former sins. Maliwanag po na sinabi ng Panginoon na tayo po ay na-justify freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Diba? Ngayon po, pagkatapos po nung ginastify tayo, ano po nangyari? Nagkaroon po tayo ng reconciliation sa ating Diyos. Amen. Amen. Basahin po natin ang Romans 5:1. Therefore, Since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Dahil sa pamamagitan po ng kasalanan natin, nagkaroon po tayo ng problema na hindi tayo makadirektang pumunta sa ating Diyos Ama. At dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus sa kanyang ginawa, sa mga sufferings niya, sa kamatayan niya, lahat na ng nananampalataya sa ating Panginoon ay nagkaroon ng reconciliation sa ating Diyos Ama. Amen. Amen? At kung titignan po natin, pagkatapos po ng reconciliation, sanctification naman. Di ba? Lahat po tayo ay na-sanctify. Pero ito po ay hindi po, sabi nga the Lord is changing us from glory to glory. Amen. Hindi naman po nung na-sanctify tayo, talagang 100% na reforma na tayo, di ba? Hindi po. Ito po yung, actually, ang pinaka-famous illustration nito ay si Paul. Na nung sinabi niya, ginagawa ko ay yung mga bagay na ayokong gawin. Pero yung mga gusto kong gawin, hindi ko magawa. Minsan ganun tayo. Kasi meron tayong gusto natin pumunta sa fellowship, sasama ka mag-celebrate ng Lord's Day, di ba? Papunta ka na, may nakasalubong ka, punta tayo doon, mas maganda doon. Alam mo, may sale doon. Baka gusto mong bumili ng mga murang gamit. Ika na, sama na tayo. Iniisip mo, nag-ano ka, gusto mong pumunta sa service, pero may nag-ano sa'yo eh. Nagyaya. Maganda doon, murang-mura. Alam mo yung Louis Vuitton, mura lang yun. Yung mga Chanel, mura lang yun. Kaya makakabili ka doon. Pagbili mo naman, halatang fake. Alam niyo po, ito lang po para lalang bumuli. As much as possible, huwag po tayong bibili ng fake. Dahil po, baka mamaya mahuli kayo, makulong po kayo. Totoo po yun. Minsan hindi lang yung nagtitinda, pati yung bumibili. Kasi alam nyo ng fake, Louis Vuitton, $100. Di ba? Talagang fake yun. Kaya, ito po ay maging din po kayo ha. Ngayon po yung chapter 8 na sinabi ko, ito po yung ang ganda-ganda po ng mga verses na nandito. Sabi nga, love chapters to eh. Kasi po, ito po yung declaration ng spiritual freedom. Pero paalala din po, ang makaka-experience lang po nito mga spiritual freedom, yung may mga pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi po sa lahat open to. Kung wala po kayong buhay, hindi po kayo naniwala sa ginawa ng ating Panginoon, I'm sorry po. Hindi niyo po ma-experience itong declaration of spiritual freedom. A freedom which comes only through faith sa ating Panginoong Jesus. At babanggitin ko po yung mga ibang verses, hindi ko na po sabihin dito, para magkaroon po tayo, ma-encourage po tayo, na minsan dumadating po sa buhay natin na para tayong nalulumo, meron tayong nagawa na hindi maganda, pero marami pong sinabi ang Panginoon, sabi ko, sa verse 1, chapter 8, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kasi po tayo minsan pagka dumating yung problema o kaya may nagawa kang hindi maganda, hindi kinukondem mo na yung sarili mo. Pero sa ating Diyos, wala pong condemnation. Ang mahalaga ay lumapit ka sa Diyos, humingi ka ng tawad, at ikaw ay patatawarin. At makakalimutan na ng Panginoon kung ano man yung nagawa mo. Kung ikaw ay sincere sa iyong puso na humingi ka ng tawad. So, hindi po natin dapat ikinukondem ang ating sarili. Kasi tayo'y nananampalataya sa ating Panginoon. Amen.
Sabi pa sa verses 5 to 6, for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. Amen. Saan ba nakaset ang ating kaisipan? Spirit. Spirit ng Panginoon. Oo, kasi maraming spirito. Yes. Diba? Kaya dapat sigurado tayo ng ating spirito nakaset sa ating Panginoon. Amen. Dahil ang spirito natin andun ang ang banal na spirito. Amen. Be careful din ha. Baka ibang spirito na. Tapos meron pa sa chapter verse 18, for I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Amen. Yung mga sufferings natin dito, hindi maiko-compare sa kalwalhatian na i-reveal sa bawat isa sa atin. Amen? Sa verse 26, sinabi, marami po itong verse kasi maganda po yung malaman natin na marami, may freedom po tayo. Amen. Sa ating magmula nung tanggapin natin siya bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay, kasi alam niyo po yung iba kaya hindi ayaw maniwala sa Diyos, sa Panginoong Jesus, kasi akala nila para bang nakatali ka na. Siyempre tayo sa mga bagay-bagay na makamundo, hindi na tayo doon, di ba? Pero pag nakita niyo yung freedom na meron tayo sa Panginoon, talagang the more na may encourage kayo. Amen? And this one, yung sinabi sa verse 28, ano yung chapter 8, verse 28? Alam na alam natin to. All things work together for good to those who love God according to His purpose. Dapat pag nagsasalita kayo ng salita ng Panginoon, pataas ng pataas, pataas ng pataas. Hindi po yung and we know all things work together for good. Dapat maging excited tayo pag nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon. Ano yung sinabi ulit sa verse 28? And we know that for those who work together for good, for those who are called, to those who are called according to His purpose. Amen? Amen. Amen. Diba? Sabi nga minsan dumadating yung time na medyo nanghihina tayo, may dumadating na mga balita. Amen. All things work together for good. Diba? To those who are the called according to His purpose. Ito pa. Sa verse 29 to 30, basahin natin. For those who, wala pala dito. Sorry. For those whom He foreknew, He also predestined. Yeah. Amen. To be conformed to the image of His Son. And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. Amen. Diba, napakagandang salita na nanggagaling sa Panginoon through Paul. Kasi lahat, may iba-iba ang sumulat dito sa Biblia, pero ito ay may hiningahan ng banal na Espiritu. Amen? At meron pa po, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Minsan, ang sarap sabihin, ang sarap i-declare. Pero minsan, pag dumadating yung time, nakakalimutan natin na meron tayong Diyos who is greater than He who is in this world. Amen? So, ito pa ang pinakamaganda. Alam niyo po, meron po kami nakilala noon na kasama namin siya sa church, sa gawain ng Panginoon. Ngayon, bigla na lang siyang nawala. Sabi nga dahil parang akala niya, wala na yung salvation niya dahil nagkasala siya. Kaya marami pong mga ibang Kristiyano na kapag, pero may question din doon, tumanggap pa talaga siya sa Panginoon. Yeah. Ano ba yun? Sa bagay, it's only God who knows, di ba? Ng puso natin, ano ba, tinanggapan natin siya. Dahil sinabi po ng Panginoon dito na talagang kinonfirm niya
inano niya na sa atin, walang sino man ang pwedeng makapaghiwalay sa pag-ibig ng ating Diyos. Amen? So, babasahin ko po verse 35 to 39. Who shall separate us from the love of God? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? No, in all things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor power, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Di ba napakaganda po, binigyan tayo ng assurance ng Panginoon. No one can separate us from the love of Christ. Di ba napakaganda nito? Minsan, sa ating pag-iisa, imuni-muni natin yung ginawa ng Panginoon sa atin. Amen. Kasi we were condemned. Hindi tayo hinayaan ng Panginoon doon. He justified us. He reconciled us to the Father. He sanctified us. Diba? Kaya ngayon po, yung pong verses na pag-aaralan natin ngayon, yung verses 12, chapter 12 verses 1 to 2. Ito po, hindi na po natin, ito lang muna pong itatakil natin dahil yung pong mga sumunod din, kasama din po ito sa mga practical application na sa sinabi sa tinuro ni Paul doon sa chapter 1 to 11 na kung paano tayong pinakita ng Diyos kung paano tayo kamahal. Amen. Hindi niya tayo hinayaang makondem, kundi talagang sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Sa pagmamahal ng Diyos, pinadala niya kanyang kaisa-isang anak sa katauhan ni Kristo Jesus. Ngayon po, sabi nga po, ang Romans 12, 1 to 6 is the practical outworking of the Christian life in light of everything that we have covered sa chapter 1 to 12. At ang explanation po ni Paul dito ay, ito po ay respond natin sa doctrines ng chapter 1 to 11. At ito po ay i-cover natin dito sa verses 1 to 2. Romans chapter 12 verses 1 to 2. Ulitin ko po ulit, babasahin ko. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that what God's will is good, pleasing, and perfect will. And that's what Paul wants us to understand about ourselves as we work through the first several chapters of this letter. He wants us to see ourselves in exactly the way, the foremost of sinners. Tapos, pagkatapos, pinaalala sa atin, ano ba tayo noon? And then he turns his attention to the depth of God's, yung lalim at kamangha-manghang grace ng ating Panginoon. Amen. Amen. Grace that He described so beautifully. Sabi nga sa Romans 5:8, but God shows His love for us in that while we were still sinners. That's why Christ died for us. Even nung makasalanan pa lang tayo, pinakita na ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon. On that cross of Christ, our sin and God's grace comes together. And it is on the foundation that the rest of the book of Romans, therefore, yun na sinabi ko kanina, therefore, yung unang-unang word na sinabi sa 12:1 to 2, is built because of the grace of God, the mercy of God in Christ Jesus. So, pag nung sinabi na because of God's grace and mercy, kaya gawin natin ito. Yun yung sinabi sa
verses 1 to 2. And the sense of the words falls somewhere between urging and command. Ito yung kay Paul, parang ine-urge tayo. Ano ba sa? Ini-encourage tayo na gawin natin to dahil bilang responde sa ginawa ng ating Diyos. Hindi niya naman sininililis ang lahat yung mga do's and don'ts. Pero dapat malaman natin, ano ba ang dapat natin gawin? Offer natin ang ating katawan as living sacrifices, holy and pleasing to God. So ito pong sinabi nga, present. Ano pong ipipresent natin sa ating Diyos? Ano po ipipresent? Tinitingnan ko lang po kung nakikinig kayo, ha? Amen. Present our body. Oo nga. Kasi 2 beses po natin binasay. Okay, ano po yung ipipresent natin? Our bodies. As a living sacrifice. Oh, praise the Lord. Alam niyo po, sabi nga, ano ba po ang ibig sabihin nito? Hindi lamang po ang ating physical na katawan. Kaya minsan marami pong nakakaintindi, akala po nila physical bodies lang. Kaya pagkatapos po dito, tapos na, ano po naman ang mga physical bodies natin, di ba? Hindi po yun. God wants our lives. Amen. Ang hinahanap po ng Panginoon ang ating buhay. Amen? He wants the whole person. The whole you. Hindi Amen. po yung party-party lang. Amen. He's talking about the way we act. Yeah. Amen. Our actions. Our emotions. Minsan, alam niyo po na doon tayo minsan nahuhuli sa mga action natin. Minsan, we're trying to be fake. Yeah. Pero, meron nga pong analogy, dito ko na po sasabihin. Isang analogy. Hindi ko po alam kung nabasa dito to. Meron pong may hawak-hawak na cup of coffee. Ngayon po, meron pong isang bumunggo sa kanya. So, sa pagkabunggo, na-shake ang kanyang arms. Di ba? Na-shake. So, yung hawak-hawak ng kape, tumapon. Ngayon ang nilagtanong, why did you spill the coffee? Sagot ng kasi may bumunggo sa akin eh. Mali yung sagot na yun. Bakit nag-spill yung coffee? Kasi, ang laman ng cup is coffee. So, ang mag-i-spill is coffee. Yeah. So, ang laman ng ng cup is tea, ang mag-i-spill is tea. Diba? So, ganun po din ang buhay natin. Minsan, ang ganda natin na talagang wow, napaka-decente natin. Napaka-demure. Ngayon po, pagka mayroong biglang ng inis sa atin, ano ba ang lalabas sa atin? Siyempre kung ano yung nasa loob natin. Ito ba ay joy, gratitude, love, peace, humility, or is it anger? Nagalit kayo, binangga kayo, di ba? Bitterness, blame, frustration. Ano yung lumalabas? Alam niyo po, may experience. Ano that? Dapat si Kristo. Siyempre, dahil yun ang nasa iyo, nasa loob mo siya, nasa spirito mo. Meron time, matagal na yun. Ano ba tawag doon pagka dentistry, di ba sa nursing, may cupping? Yeah. Opo. Taking. Sabi nung kapatid ko, hindi pa ako Kristiyano noon paliwanag lang, hindi po ako Kristiyano noon. Sabi ko, drive mo naman ako. Hindi, syempre, maganda yung lugar, maganda nakaayos naman ako. So, pinag-drive ko siya. Lakad ako, habang naghihintay ako, natigpalok ako. Pag tigpalok ko, gawan na ako. Parang napahiya ako kasi, syempre, maganda ayos mo nakaano ka bigla kang magagambel. Meron kang, alam mo na, Lumabas na yun.
lumabas yung nasa loob ko. Diba? Ganun tayo. Meron tayong pinipilit natin maging simple, parang anuhin natin. Pero pagka nasaktan tayo, lumalabas ko ang yung nasa loob natin. At kung yung mga salitang lumalabas, talagang sa ngayon, praise the Lord, hindi ko na nababanggit. Kahit anong galit ko, hindi na, talagang, hindi na lumalabas sa akin. Dumadating yung time. Nagagalit tayo. Pero, praise the Lord, hindi na tayo nagagamit ng kalaban upang tayo gamitin yung mga salitang hindi karapat-dapat. Amen? Amen. So, yun po, isang analogy, pero dapat malaman po natin yun. Na kung ano man ang nasa loob natin, pag tayo minsan ka sa cashier lang pagbabaksakan ng sukli mo Tapos minsan, mapapaganyan ka naman Praise the Lord, talagang yung buhay ng Panginoon He is greater than He who's in this world. Diba? Pero pag kasama ko si Pastor Morgan, sasabihin sa akin, Mami, patayin mo na yan. Patayin mo na yan. Hindi yung cashier, ha? Hindi yung cashier. Kasi we are now a new creation. Patay na yung pagkaluma natin. Kaya minsan nabubuhay ulit dahil minsan natatapakan yung ego natin, bumabalik. Kaya minsan sa resurrection, patay mo na yun. Praise the Lord. At meron sa aking paligid ay merong mga kagad. Siyempre, ito pa ang spirito na nasa iyo. Amen. When we offer our lives, our very selves, as living and holy sacrifice, it is pleasing and acceptable to God. It pleases God, it makes God feel good, and God loves it when we respond to His incredible sacrifice in that way. Pagka talagang nasusunod natin yung pamamaraan ng Panginoon. Now, Paul isn't, kasi sinabi nga dito, pinag-usapan natin, buhay lang natin. Pero, sinabi din ni Paul, huwag nating kaligtaan ang pagtitipon. Amen. Dapat, hindi lamang sa sarili natin sa gagawin yung bang i-offer natin ang body natin. Kasi yung pagdating natin ng service, we are offering our body as a living sacrifice. Amen. Kasi meron tayo, minsan may nakakatabi ka, na hindi ka aya-aya, di ba? Minsan po, nagkatinginan yung dalawa. Di ba meron tayo, minsan iinisin ka, kahit sa loob ng iglesia, mapapractice natin yung pag-offer natin sa ating Panginoon as a living sacrifice. Yung patience natin, di ba? Kaya, sabi nga dito, sabi sa Hebrews, and let us consider how to stir up one another to love and good works. Alam niyo po, hindi tayo malaki. Hindi tayo malaking church na mega church. Pero nakikita ko po yung pagmamahal sa bawat isa sa atin. Amen. 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 Kasi po yan po ang talagang binahal tayo ng Diyos. Na dapat naman yung Diyos, na yung pagmamahal ng Diyos ay pinagkaloob sa atin. May experience din ang bawat isa through every one of us. Amen. Sa pamamagitan ng natin. Not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Worship isn't just an hour or so or on Sunday. It involves the way we live and use all our hours we work and play and mag-mold sa atin. Amen. Ano ba yung sabi nga, if our way of living is going to change, is going to be different, kung paano po gusto ng Panginoon na tayo ay magbago. The way we think is going to have to change. Our worldview is going to have to change. Lahat po magbabago sa pamamaraan ng ating Panginoon kung tayo po ay naayon sa sinasabi ng ating Diyos. Amen. At doon po sa verse 2, sinabi po, be transformed. Di ba? Sinabi po ng Panginoon, be transformed. Sinabi po ng Panginoon, be transformed. Amen. Magnanay ka. Participate naman kayo. Katawan po tayo ng Panginoon dito. Amen. Tayo ng Panginoon Amen. dito. No wonder. Naalala ko, pag kami sinasabi ko kay Pastor Morgan, siguro hindi ako nadidinig. Nadidinig ko ba ako? Magkatabi lang kami.
Sabi ko, Dad, nadidinig mo ba? Ano yun? Hindi ko eh ngayon po, participate. Amen. Sabi po ng Panginoon, be transformed. Amen. Hindi po yung transform yourself. Di po ba? Sa ano po ng Panginoon, hindi po tayo pwedeng sarili natin. Kailangan po makipag-ugnayan tayo sa ating Panginoon. Hindi po yung, kasi po, gusto ng Panginoon yung nakikipag-involve tayo. Amen. Di ba? Gusto tayong baguhin ng Panginoon. Mababago pa tayo kung hindi natin i-involve ang sarili natin. Di ba? Sabi nga binigyan tayo ng free choice ng ating Panginoon. Hindi tayo ginawang robot. Siguro ang hindi maganda ang buhay pagka parang ang robot. Di po ba? Amen. Hindi po ito yung gagawin natin sa ating sarili. Something God does in us without our active, knowing involvement. God's work of grace and our response in gratitude come together to bring about transformation. Ito po maganda dito. The Greek word for transportation. Transformation. Naalala ko yung invention. Sabi niya, makakasama na po natin siya sa susunod. Sabi niya, Tita, ay Mami Cora, bigyan niyo naman po kami ng invention letter. Invention letter. Yung pala, invitation letter. Itong transformation, nasabi ko, transportation. Sorry po. Naalala ko lang po, Sister Liz, makakasama natin siya sa anniversary, tsaka Sister Emilia. Pupunta po kila Pastor Rani, Brother Jordan, and his family. Siyempre pa, si Pastor Paulo and his family. And Cecil. Ay, Cecily! Yay! Ang kanyang husband at ang kanyang nag-iisang anak. Na si Amen! Gerald. So, ito po yung tinatawag na metamorphosis. Here's the thing about the kind of transformation though. In some ways, the substance stays the same. Gaya po ng caterpillar, nagiging butterfly. Yeah. Hindi po ba? But the being itself is the same. Parang tayo, binago tayo ng Panginoon, pero si Cora pa rin ako. Kaya lang, yung lumang Cora, inalis na, binago na ng Panginoon. Because of His life, di ba? Pero si Cora, andito pa rin. Amen. Amen. So, kagaya po ng same thing with an acorn and a mighty oak. The acorn, ito po isang maliit na noun. Na kapag pinush mo po sa ground, tinanim mo, magiging sapling. Yung pong sapling, small tree. And then, a mighty oak. But it's the same living thing, acorn to tree. Sabihin, yung pag tinanim mo, alam po natin yun, pag nagtanim tayo ng isang buto, magiging maliit na puno yan hanggang sa lumaki. Diba? Ganun din po ang butterfly. Ay, ang caterpillar, nagiging butterfly. The problem is that most of us are happy staying tiny nuts and worms. Diba? Ayaw nang lumago. Gusto nyo, caterpillar na lang kayo. Ayaw nyo maging butterfly na napakagandang butterfly. Ganon din. Gusto nyo maging tiny nuts when God wants us to become a mighty trees. God wants us to be a butterfly na lumilipad-lipad na ang ganda-ganda. Di ba? Kasi pagka nanatili kayong mga parang tiny nuts o parang caterpillar, hindi mo makikita ang buhay ng Panginoon sa inyo. Amen. Hindi nyo ma-express ang buhay ng Panginoon sa inyo. Amen. Hindi nyo mapapakita ang purpose ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. If we remain like a tiny nuts and caterpillar. We're happy staying fuzzy worms instead of becoming beautiful butterflies. We'd rather be the worm and the nut. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit namatay ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Diba?
He didn't go through the terror and brutality of the cross so that we could stay nuts and worms. He did it so that we would become beautiful butterflies and towering oaks in His kingdom. As you transform, ikaw pa rin yun. But you are different. Iba ka na. Iba ka na. Amen. And that's exactly what Paul is describing here in verse 2 verses of Romans 12. So we are being transformed. We are allowed the transformation to happen. Paano? Paano tayo matatransform? Renewing up. Galing ni Sister Tess. Sister Tess lang ang nagbabasa. Praise the Lord. Hallelujah. Sister Tess. Amen. Patuloy mo yan, ha? Patuloy mo. Hindi na. Talaga. Magna. By renewing our minds. That is our response. That's our do. Ano ang dapat natin gawin? We grow our relationship with Christ. So, paano mag-grow ang relationship natin kay Kristo na at the same time, marirenew ang ating kaisipan? Kasi pagka tayo nag-grow, pagka sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, nag-renew ang kaisipan natin. Nababago ang kaisipan natin sa mga dating mga lumang kaisipan natin. So, anong dapat natin gawin? We study the Word of God. Amen. We meditate on it. We sing it. Di ba lahat naman natin kinakanta ng praise, mga praise songs, mga worship songs, mga salita ng Panginoon na nangyayari sa Biblia. So kung hindi ayaw nyo magbasa, gusto nyo i-practice ang boses nyo, kumanta kayo ng salita ng Panginoon. Amen. At mamaya magiging composer na kayo. Diba? Amen. Alam nyo, nung minsan naglalakad ako kasi malayo yung opisina na pinapasukan ko. Habang sa MTR, maglalakad pa ako ng napakalayo, dadaan pa ako doon sa longest escalator. So minsan, habang naglalakad ako, napapakanta ako. Kaya meron tayo, may mga English songs na nako-convert ko sa Tagalog. Kaya, praise the Lord, susunod kakantahin ko yung Pusong Bato. Kaya, Pusong Bato, yun ang makamundong awitin, pero nagawa nating makalangit. Okay. Kinanta mo na yun. Diba? Kinanta Kaya lang, Kinanta mo na po yun. gusto kong kantahin ulit sa susunod eh. Kasi hindi pa narinig ng iba. Tayo kumakakigan. Sabi nga, nawala eh. Gusto ko na lang kasi hindi naman nakuwanda. Ikaw talaga. Praise the Lord. Sabi, so yun po ang gawin natin. Tayo po ay magbasa ng salita ng Word ng Panginoon. Hindi lamang po natin babasahin, kundi let's meditate on it. At sabi ko nga kanina, awitin natin yun. Ito po ay hindi naman one event, one-time event na pagka ganun, marirenew kagad tayo. Ito po ay isang proseso. Sabi ko kanina, the Lord is changing us from glory to glory. Amen. Praise the Lord kung yan ang nangyari sa atin. Praise God. Pero kung sa buhay po natin, huwag tayong mag-alala kung bakit minsan dumadating sa atin yung hindi natin natipis si Lord. Basta kang magpatuloy tayo. Kung hindi man natin napis ang Panginoon, hindi ko po sinasabing, sige, gawin niyo ulit dyan. Pag dumating yung time na hindi tayo, may ginawa tayo, hindi maganda, let's ask forgiveness. Amen. God is so faithful to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Amen. Yun lang naman po eh. Tapos huwag po tayo, sabi nga po, kung nabalitaan nyo, si Dr. Kong, may sakit ngayon. Meron siyang cancer. At ang sabi niya, doktor po yun, kaya alam niya kung bakit. Ito ay dahil sa stress. Stress po ang number 1 killer. Amen? So yun po ang yun po ang dapat nating isipin na ang stress. Huwag po tayong magpa-stress kasi po minsan syempre bilang Kristiyano kung dumadaan tayo sa mga bagay-bagay hindi na nakaka-please kay Lord, nag-struggle tayo.
Kapag nag-struggle tayo, nakaka-stress din yun, di ba? So, ano ka na, isurrender mo na kay Lord. Amen. Para si Lord na ang ano doon, ang hawak doon. Kasi tayo, masyado tayo, gusto natin, anuhin natin lahat eh. Yung, akuin lahat eh, lahat. Higing from Pampanga, lahat. Lahat. May taga Pampanga po ba dito? Nakikinig naman tayo. Wala. Kasi po sa Pampanga, yung age nawawala. Yung walang age na lalagyan ng, yung walang age na lalagyan ng age. Nakikinig naman tayo. Naalala ko si Tito Morgan yan nung nasa Amerika kami kasi maglilinis ng kotse. Yung isang malayo ng kabag-anak, sabi niya, Tito Morgan, andun po yung os. Os pala. Ako nga po kayo pupunta dyan at marami po dyan haas. Kaya minsan nakakatawa, no? Pero ang sarap pakinggan. Kaya nga nila yung pagsabi kong lahat, minsan lahat nawawala. Sabi ko lahat. Kaya ayun po. Meron po ako nakaligtaang sabihin dito. Sige lang. Kasi po, sabi po nung what does a living sacrifices look like in the practical way? Gusto ko lamang pong maibahagi na nalampasan ko po. We are a living sacrifice for God by not being conformed to the world. The world is defined for us in 1 John 2:15-16 as the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. All the world has to offer. Ito po ang Panginoon ng kamunduhan. Yung lust of the flesh. Ano po ba yung lust of the flesh? It includes everything that appeals to our appetite. Unang-una na po pagkain. Alam niyo po, masarap pong kumain. Minsan naman po, nasusobrahan na tayo. Minsan sabi nga ang katawan natin ay templo ng banal na Espiritu. Huwag mo nating hayaang masira ang katawan natin. Yes, amen. Dahil andyan po, nananahan po ang banal na Espiritu sa Espiritu natin. So, pinapabayaan natin. Minsan nga sabi, yung pag-inom ng alak. Siyempre, nung una, ayaw mo, magkapipilit sa'yo. Uminom ka, nasarapan ka, sinunod-sunod mo na. Anong kauwian nun? Masisira ang kidney natin. Minsan yung pagkain ng, yung mga taba-taba, kunti lang naman, naalala ko yung isang bilas ko, ate ko lang kumakain ng manok. Sabi ko, huwag ka na kumain ng taba dahil tayo mga seniors, hindi na pwede. Kahit yung mga bata, hindi lang mga seniors. Sabi ko, huwag ka naman. Ate ko lang, ginagawa ko naman, kinakain ko, sinisip-sip ko. Sabi ko, ganun din yun, mas masahal, kinukuha mo yung mantika ng taba. Sabi ko, huwag ka nang kumain. Tapos meron tayong yung mga sigarilyo. Alam niyo po, nung ako'y hindi pa naman din po ako Kristiyano noon, ito po naman parang pang-social lang. Dahil nag-aral po ako sa isang, yung kapatid ko po, tatay ko, mataas ang pangarap sa akin Pinag-enroll ako sa Karilagan Finishing School. Paano yung passion school? Siyempre yung mga classmates ko doon, mga socialite, hindi ganyan ganyan. Sinubukan ko po. Pero ako po, hindi po ako naninigarilyo sa labas. Parang sa loob lang. Napagano si Pastor Morgan. Pinagkwento ko lang naman, hindi naman ako naging chain smoker. Tapos, sinubukan ko. Pagka sinubukan mo, magtutuloy-tuloy na yun Pero nahinto lang yun. Unang-una, nung mabuntis ako kay Pastor Paulo, siyempre alam natin na bawal yun. Pero hindi yung pang after meal lang, o kaya meron kang kaibigan, yung gano'n na nasubukan ko talagang. Pero hindi ko nilulunok yung yung smoke. Pero marunong ako magpabilog. Hindi, sa totoo lang, marunong ako magpabilog. Naalala ko si Dolphy, di ba? Siya yung nag-umpisa ng pabilog-bilog. Tapos, yung sabi ko, sige, subukan ko. Parang sumunod-sunod na. Pero talagang, alam kong even before, may plano na ang Panginoon sa pamilya namin. Nung mabuntis ako kay Pastor Paulo, nahinto talaga. Amen. Tapos, nung nakapanganak na kay Pastor Paulo, tapos na akong magpa-breastfeed,
medyo nasa Saudi na kami noon, medyo tumitikim ng konti. Ano ha, sigarilyo? Hindi drugs to, sigarilyo. Parang ano lang. Tapos pagkatapos noon, talagang nung makakilala ka sa kami sa Panginoon, totally na-stop. Praise God, wala namang naging epekto sa katawan ko. Amen. Pastor Morgan, yan din ang testimony na talagang nalaman namin ang katawan natin ay templo ng banal na Espiritu. Yes, Kaya wag nating sirain sa pamamagitan ng mga Inumin. Pagkain. sabi nga maraming tao na nagko-complain sa Pilipinas ang mahal-mahal daw ng bilihin. Pero makikita mo, ilang pack ng sigarilyo ang nandito. Kaya nga, ang mahal-mahal pa ng sigarilyo. Diba? So, kung i-convert na lang nila sa pagkain yun, hindi na sila magko-complain. Kahit yung alak. Kaya yun po, yun naman pong minsan sa sex. Diba? Ito po ay ano din, nagbibigay ng yung bang yung bang parang ano ba to? Excessive desires sa sex. Hindi po masama ang sex kapag kayo sa asawa niya. Amen? Lalo na po yung mga bagay-bagay na hindi po talaga kaaya-aya sa Panginoon. Marami pong mga bagay. Ang pangalawa po yung lust of the eyes. Ito po yung makakakita tayo. Nasabi ko na nga, yung mga Louis Vuitton, kahit hindi po natin kaya, pipilitin natin. Diba? Yung mga, okay lang kung may magbigay sa inyo. Praise the Lord. Pero yung minsan, dahil gustong-gusto nyo, sabi nga ni yung isang millionaire, sinasabing mahirap, pero makikita mo, nasa lugar ng mga, yung hindi magagandang lugar, na hindi ko inaano yung nasa, kasi pag, hindi naman ako sa nag-aano. Minsan hindi ko sabihin ko na nga, mga nasa yung squatter areas, di ba? Lalabas sila ng bahay, wow, ang aso nila, talagang ang ganda-ganda. Yes. Di ba? Yung mga puder-puder din, yung mga signature, yung mga ano. Tapos makikita mo, lalabas sila. Yung mga yun yung last of the last of the eyes. Yeah. Na minsan magtatrabaho tayo ng gusto, wala tayong pahinga, makabili lang tayo ng mga ganun. Nawawalan tayo ng time sa ating pag-worship sa Panginoon because of that, because of those materials na gusto nating pabigay sa ating sarili. Una-una, naapektuhan kasi hindi maganda yung sa mata ng Panginoon. Sige, kung meron mo pera, bakit hindi? Hindi ko naman inaano. Halimbawa, ikaw may pera ka. Kaya mong bumili, sige. Pero bumili ka, wag naman yung pagbili mo ng mahal na gano'n, doon lang nakatuon ang ano mo. Ang paningin mo, baka masira, baka madumihan, baka maalikabukal. Hindi mo na maiwanan dahil ang mahal. Diba? Bibili ka ng kotse. Yan ang laging binibigay na example ng Panginoon. Bibili ka ng kotse, hindi mo maiwanan. Paano yan? Sunday, hindi mo na mapapantay sa kotse namin. Papagawa ka ng bahay, ang ganda-ganda ng bahay mo, hindi mo maiwanan dahil baka nakawal. Yung ba mga bagay na gano'n, ang siyang nagiging hindrance upang maibigay natin, mai-offer natin ang ating katawan as living sacrifice sa ating Panginoon. Yes, amen. Maraming mga gano'n. Yung pride of life. Ano ba yung pride of life? Ito yung mga ambisyon na nagpapaano sa atin. Nagpapataas ng kilay, nagpapataas ng ulo. Pagka tayo may magandang trabaho, di ba, parang kala mo na kung sino tayo, makakita ka ng kapatid na parang yagit, parang hindi mo nakilala. Yeah. Amen. Di ba? Minsan sabi nga, ang mundo parang gulong. Ang buhay. Amen. Ang buhay Ang buhay ay ay parang parang gulong. gulong. Minsan nasa ibabaw ka, minsan pumapailalim ka. Amen. Kaya dapat, lagi tayong nasa ibabaw. Dahil pag nasa ibabaw ka, hindi yung sa material na bagay. Pag nasa ibabaw ka, na inuuna mo ang Panginoon, Okay. nandun ka lagi. Amen. Nandun ka lagi. Siguro, minsan nahayaan ng Panginoon din yung, sabi nga, dumadating yung mga negative things sa buhay natin because God has a purpose. Amen. Diba?
na sa pamamagitan nun, lalo tayong lumago sa ating Panginoon. So pagka yung mga ganyan naman, pagka yung nakita natin na mayaman tayo, maraming tayong pera, ready din tayo i-share sa iba. Amen. Maging generous din tayo. Amen. Na hindi yung tapos, at saka, wag din natin ibigay lahat ang oras natin para sa mga trabaho natin na para kumita tayo ng malaki, para makapagmalaki tayo, para sabi nga, walk with held high. Minsan ganon, dapat lumakad tayo, we can walk with head held high dahil sa buhay ng Panginoon natin sa atin. Hindi dahil sa karangyaan na meron tayo. Amen. Hindi dahil sa kagandahan na meron tayo. Hindi dahil sa magandang pamilyang andun tayo, na meron tayo. Dahil tayo nagkakaroon ng ganon because we are seeking the kingdom first. Amen. Sabi nga ni Lord, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun ang importante. Kaya tayo po, alam na po natin kung ano yung mga ino-offer ng mundo. Kaya ito po ang ating dapat pag-ingatan, layuan, at yun po. And then, ito na po, nabalikan ko lang po yun kasi naalala ko, napakaganda din pong balikan yun para makita natin na maiwasan natin kung ano man yung ino-offer ng mundo na hindi sa pamamaraan ng ating Panginoon. And then, ito nga, nasabi ko kanina, renewing our minds. Paano tayo matatransform? We should renew our minds at sa pamamagitan ng pagbabasa ng ating ng salita ng Panginoon. Meditate on it. We sing it. At talagang makikita po natin ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. And when that happens, we are able to discern God's will. Pagka nagawa po natin yan, madali po natin ma-discern ano ba ang gusto ng Panginoon sa bawat buhay natin. Amen? How God wants us to live. We're able to live in ways that are pleasing to God. We become who God wants us to become. We accomplish what God wants us to accomplish in our lives. And we have a great time doing it. Jesus said, the thief comes only to steal, kill, and destroy. And I came, sabi ni Lord, that may have life and have it abundantly. Amen. Abundant life. Overflowing life. Amen. Amen. Minsan po, yung sinasabing overflowing life, abundant life, alam niyo po, hindi lang naman po nakikita sa material na bagay yan eh. Pag meron kayong masayang pamilya, di ba nag-overflow ka sa saya? Amen. Di ba? Nakikita mo mga kapatid mo na pare-pareho na kayong pananampalataya. Isa yun sa pangako ng Panginoon. Kapag isa ang nasave sa sambahayan ng lahat ay masisave. Di ba napakasaya nun? Amen. At talagang binubuhay ang buhay ng Panginoon. Amen. So Paul says that presenting your bodies as a living sacrifice, holy sacrifice, is your spiritual service of worship. He has created us for the purpose of worshiping Him. Amen. For believers, this is what being a follower of Christ is all about. It's not merely about going to church or praying before meals. It's about living a life of worship to God through personal sacrifice and holiness. Amen. This is our highest calling, to worship God, our highest goal. And the chief purpose of man is to glorify God and enjoy Him. Amen. Amen. So basahin natin yung Galatians 2:20. Pagka ito ay naging buhay sa bawat isa sa atin, I can assure you, we can offer our lives sa ating Panginoon a living sacrifice. Amen? So, sino po nakakaalam ng Galatians 2:20? Basahin po natin lahat. I have been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to our living God. Father, we thank you. We thank you. Salamat po, Ama, sa mensahe mo. And I pray, Lord, na
tunay nga na ang bawat isa sa amin ay isipin, namnamin, i-meditate ang mga ginawa mo sa bawat isa sa amin. Amen. Hindi mo lamang kami niligtas, kundi, Panginoon, ang pinaka-importante, Lord God, na reconcile kami sa Diyos Ama. Amen. At binabago mo kami from glory to glory. Amen. Maraming salamat, Ama, sa lahat. At sa iyo lamang ang kapurihan, pagsamba, papuri sa pangalan po na iyong anak na si Kristo Jesus at sa kapangyarihan po na iyong banal na Espiritu. At ang lahat ay magsasabi na, Amen.